Emperata para sa COVID-2019. Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin kami ay ipag-adya mo sa sakit na dulot ng COVID-2019 na kumitil ng maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihiling namin ang iyong biyaya sa lahat ng mga nag-aaral ng uri at pinagmula ng salot na ito. Patnubayan mo ang lahat ng dalubhasa sa medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila ay mapuno ng matibay na pagmamalasakit at pagdamay. Ipinapanalangin namin ang mga pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa mga pinahihirapan ng sakit dulot ng salot na ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng nagdurusa dahil sa sakit na ito. Pagalingin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Pukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ang mga may sakit at nangangailangan. Hinihil namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, mapag-ampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Ngayon, inyo nang mapapakinggan ang programang Walang Personalang Trabaho Lang Anytime, Anywhere, Worldwide. Basta't may internet, pwede ka nang tumutok saan mang dako. May napapanong mga balita, buhat sa lokal, national at international. Bibigyan daan din ang mga pagbati mula sa inyong mga mahal sa buhay sa ibayong dagat. Sapagkat ang palatungtunang ito ay para din sa ating mga kababayang OFW. Ito na ang inyong pagkakataon. Reklamo, sumbong, isyu at mga balita na mula pa sa ibang bansa. Madali na may papaabot sa bawat Pilipino. Pwede rin ulit-uliting panoorin sa YouTube. I-type lang ang Radyo ng Masa, Entertainment Net Radio. Walang personalang trabaho lang. Online Net Radio. Kasama ang kakampi nyo sa radyo, veteranong broadcaster, Ronald Mula. Ngayon, Okay, isang mapagpalang umaga ho sa aming mga giliw na tagapakinig mula Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ho ng Sabado, ika-23 ng Mayo 2020. Ang inyo hong lingkod, kaagapay nyo po sa serbisyo publiko, Ronald Bula. Nagaanyaya. Samahan nyo po ko sa loob ho ng isang oras na balitaktakan. At syempre kuro-kuro. Syempre dito lang ho sa palatuntunang walang personalan, trabaho lang. Syempre dito lang ho sa himpilan ng radyo ng Masa, Entertainment Net Radio. Worldwide po tayong mapapanood at syempre mapapakinggan. Kaya doon ho sa aking mga FB friends, mga chatmate, abay maaari na ho kayong magkomento sa aking Facebook account at syempre sa Facebook page ng Radyo ng Masa, Entertainment Net Radio. At doon naman ho sa may mga reaksyon, suwestyon, sumbong at panawagan, abay wag ho kayo magatubiling tumawag at mag-text sa aming text line na numbers at hotline numbers na nasa baba ho ng aming TV screen. Maaari nyo rin akong tawagan at text sa aking mobile numbers 0939-717-7977
at 0936-8625001. Mga textmate, text na ho kayo. Oras ho sa buong kapuluan. Ganap na ho nga alas 10:37 na ka nagmamadaling umaga. Debería sufrir, nunca más pensaré en ti. Tuloy-tuloy lang ho tayo. Mga reporters, standby muna. Me podrán dañar, nunca más volveré a sufrir. Antabayanan ho natin ang report ng ating mga reporters na nasa labas ho ng himpilan. No te puedo culpar porque siempre Para ho mangalap ng sariwang balita. nunca duraría, tampoco Lalong-lalo na ho yung balita ni kasama nga June Tobias kung saan isa raw hong panadero que todo se ha calmado. Mirándolo bien, si pudiste ser mi esposa. ang kinatay ng dalawang panadero din sa Mariosep. Antabayanan ho natin ang report na yan. Estamos bien a donde estamos. Me dices At yung report ng ating kasamang si Niel Ferrer dyan sa Oriental Mindoro, kung saan COVID-free na raw ang lalawigan. Tuloy-tuloy lang ho tayo. de camino, no deberías de estar triste. Bago ho yan, siyempre, kailangan ko ho munang i-shout out itong aking mga listener at viewers na nakamonitor ho ngayong umaga. Basa-basa ho muna tayo. Ayan, nakamonitor na ho sa atin si Albert Lopez, ang taong walang kahilig-hilig sa TikTok. Nakamonitor na rin ho sa atin si Romy Isidro Bigilla. Ganon din ho si Jolly M. Tupas. Sabi ni Romy Bigilla, good morning tol, magandang umaga din sa'yo tol. Ingat ka dyan sa kung saan ka man naroon ha. Alam ko nasa ano ito Occidental Mindoro. Diyan ho yata inabot ng lockdown. Ano na kaya nangyari doon tol sa iyong inirereklamong barangay Kagawad na walang suot ng face mask? Naiparating ko na yan sa pamunuan ng Memarupa Police Regional Office ay Police Brigadier General Niserio Ubaob. Naiparating ko na yan Romy Isidro Bigilla No tengo ninguna duda de lo que has hecho con tu vida. Ayan, sabi ni Albert Lopez, morning po Kuya Ronald, ingat po. Ayan, ingat ka din Bert Mas maganda yung nagtiti-tiktok na lang kaysa naman lumabas hindi pa nga na-resolve itong problema natin sa COVID. Abay, naku po, Sos Mariosep, kita nyo naman yung buhos Kada araw meron na dadagdag na 200 kaso, Sos Mariosep. Compartir contigo, ya ni modo. Nunca. Ayan, nakamonitor na rin ho sa atin si Noel Rabia Diyan naman ho ito sa lungsod ng Davao. Sabía que todo acabaría Sa syudad ho ni Mayor Inday Sara Duterte Binabati ko rin yung mga task force Davao. Partikular na ho dyan sa Barangay 22C Quezon Boulevard, Davao City. Yung mga kaibigan ko dyan, yung mga kamag-anak ko dyan, mga kapatid ko dyan, yung mga pamangkin ko dyan Nakamonitor din ho sa atin yung mga empleyado at gwardya ng Port of Samal. Dyan pa rin sa Davao City. Nakamonitor na rin ho sa atin ang mga taga-Oriental Mindoro at Occidental Mindoro yung mga kababayan natin Mindoreño at Mindoreña. Nabayanan ho natin ang report ng ating mga kasama dyan sa Memarupa Partikular na ho dyan sa Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. May mga report ho sa atin ng ating mga kasama mga reporter ho diyan. Nakamonitor na rin ho sa atin ang mga Aparianos at dyan sa bayan ho ng Apare sa bayan ho ni Mayor Brian Chan, ang masipag ho at merong isang salitang alkalde Ayan, nakamonitor na ho sa atin si Connie Tagal Aquino. Siyempre, yung mga Cagayanos dyan sa Cagayan, abay, nakamonitor na rin ho sila. Ganon din ho si Louie Angeles, isa rin ho sa mga kabaro natin sa Hanap Buhay dyan sa lalawigan ng Bulacan. Ayan, yung mga Bulakinyo at Bulakinya, nakamonitor na rin ho sa atin.
nunca más. At syempre kailangan ko hong i-shout out ha, yung masipag at mapag-arugang Gobernador Daniel Fernando. Pensaré lo que hiciste con nosotros. Vivirás. Halos hindi na ho natutulog. Culpar porque siempre Kaibigan ho natin Gobernador ng Bulacan. duraría. Tampoco te Sa pagsiservisyo ho sa kanyang mga kababayan dyan sa lalawigan ng Bulacan. que todo sea calmado. Nakamonitor na rin ho sa atin ang mga kapatid ho nating Muslim, Sola por tramposa. yung mga taga Hulusulo, ayan. Pensarlo mucho no saca. Lalong-lalo na ho yung mga Alam family, ayan. Dices que es duro para ti comprender que te dejé. Ito sabi ho ni Romy Isidro Bigilla, wala pa action tol. Abay, tabayanan mo na lang ha. Destino. Partimos de camino. No deberías de estar triste. Okay, ang tabayanan ho natin ang report ng ating mga reporters na nasa labas ho ng himpilan. At tawag ka uli kasamang June Tubias kung saan isa raw hong panadero ha. Abay kinatay raw ho ng dalawa pang panadero. Bakit kaya? Ang tabayanan ho natin ang report na yan kung bakit ho kinatay yung isa hong panadero ng dalawang panadero. Sus Mariosep. Hindi na ho nagmamasa ng tinapay ha. Baka akala nila nasa palengke ho sila. Sus Mariosep. Bakit ho kaya kinatay yung isang panadero? Ang tabayanan ho natin ang report na yan. Napakagandang report na yan. Tuloy-tuloy lang ho tayo. Pero bago ho yan, siyempre, bigyan ko muna ng daan, ha? O yan, nasa linya na ho, ha? Ayan, nawala, ha? Tawag ka uli kasamang June Tubias, ha? Maraming nag-aantay ngayon sa iyong report, ha? Ingil ho dito sa panaderong kinatay ng dalawang panadero, Sus Mariosep. Baka naburyong na siguro ha. Baka walang natatanggap ng social mediation program. Usap ha. Kaya siguro naburyong na yung kumatay ha. Sus Mariosep naman. Bakit ho yung Sus Mariosep? Bakit yung kapwa nyo ho ang kinatay ho ninyo? Dapat ho sana yung mga hindi ho nagbigay ng cash aid ha. Mula ho sa social amelioration na program ng gobyerno. Yun ho dapat, Sus Mariosep naman oo. Todo a mi modo. Pensaba compartir contigo, ya ni modo. Nunca desconfié de ti. Tawagan na kasamang John sa aking linya ha. 0939-717-7977 at 0936-862-5001 ha. Huwag kang tumawag doon sa linya ni partner Karen ha. Dahil nawawala ho yung mga viewers ho natin. Dito ka sa aking mobile phone na tumawag kasamang John Tubias ha. Kung nakamonitor ka ngayon ha. Tuloy-tuloy lang ho tayo. Bago ho yan, siyempre, bigyan ko muna ng daan, ha? Itong babala naman, ha? Ng Task Force Kobe Bishel Commander, Police Lieutenant General Guillermo Illasar. Hingil pa rin ho ito doon sa mga nagkakalat ho ng mga fake news. Hindi ho biro ang multa. 1 milyong piso lang naman at 2 buwang pagkakakulong. Narito ho, panoorin ho natin, pakinggan ho natin yung babala ni Police Lieutenant General Guillermo Illasar. Ang pinuno ho ng Kontra Pike o Task Force Kobe Bishel. Narito ho, panoorin ho natin. Nagbuo ng task force ng ating PNP sa utos ng ating Chief PNP na si Police General R.C. Gamboa in coordination with the ICT. At ito na ating tinatawag na Task Force COVID Kontra Peke. May naresto na nga tayo na 4 pero patuloy na kinakalap natin. Gusto natin ipaalala dito sa mga kababayan natin na walang magawa na instead makatulong. Ngayon pa man din pagkakataong ito gumagawa ng kalokohan, mahanap namin kayo. Meron pong batas na magbibigay sa inyo ang kaparusahan, specifically sa Revised Penal Code, itong Article 154, unlawful use of means of obligation and unlawful utterances. But just the same, pinatindi po itong ating nilabas na Bayanihan to Heal as One Act, na kung saan kayo pag nahuli nagpakakalat ng fake news, pwede po kayong magbayad ng 1 million at arestuhin, makulong ng 2 buwan. Kung di sila tatakot, talagang hahanapin natin sila. Nunca más volveré a sufrir. Nunca más. Ayan ho ang napakalinaw hong pahayag at babala ho ha
ni Police Lieutenant General Guillermo Ilyasar, ang pinuno ho ng Task Force Kontrapiki. No te puedo culpar porque siempre fuiste así. Bibigyan rin ho natin naman ng daan ito namang babala rin ng isa opisyal ng IMIG. Ang pinuno ho ng IMIG. Mirándolo bien, si pudiste. Ito ho yung Integrity Monitoring and Enforcement Group dyan sa Campo Crame na pinamumunuan ni Police Colonel Ronald Lee. Hingil pa rin ho ito sa mga tiwaling kapulisan, sa hanay ho ng kapulisan. Meron hong babala ang opisyal ng PNP sa pamumuno ho ni IMIG Police Colonel Ronald Lee. Narito ho, panoorin ho natin ang kanyang pahayag. Ang Integrity Monitoring and Enforcement Group ay nakikisa at sumusuporta sa direktiba ng aming hepe ng pambansang pulisya, General Archie Francisco Gamboa, ang no-take policy sa lahat ng uri ng tiwaling gawain. Hinihikayat namin ang publiko na i-report ang anumang sangkot sa katiwalian ng mga miyembro ng pulisya na kanilang nalalaman, tulad ng pagsusugal, sabong, panunuhol, illegal na droga, prostitusyon at iba pang maling gawain sa aming tanggapan o sa mga numerong 0998-970-2286 at 0995-795-2569. Patuloy po naming gagampanan ang aming tungkulin upang linisin ang aming hanay para mapanatili ang integridad at moral ng pambansang pulisya. Ayan ho ang babala ni Police Colonel Ronald Lee, ang pinuno ho ng IMIG dyan ho sa Campo Crame. Hingil pa rin ho ito sa mga tiwali na mga kapulisan. So tuloy-tuloy lang ho tayo. Oras ho sa buong kapuluan, ganap na ho alas 10:49 na nagmamadaling umaga. Meron ho tayong plus report. Nasa linya ho ang ating kasamang si June Tubias, kung saan meron daw ho isang panadero na kinatay ho ng dalawang panadero. Bakit kaya kinatay? Pakireport mo ngayon kasamang June. Nang dugo at wala ng buhay ang isang panadero. Nakaraang katayin ito ng dalawang kasama na kapwa panadero sa Quezon City. Ito ay kanina lang ng umaga. Kinilala ang naswing biktima na si Randy Cruz Garcia alias Jaster, nasa 26 hanggang 27 taong gulang edad, residente ng Phase 9, Bagong Silang, Caloocan City. Tugis na ng pulisya ang dalawang tumakas na suspect, kinilala sa alias Lady 28 at Berto 52, residente ng Bagumbong, Caloocan City. Batay sa ulat ni Police Sergeant Benito Rivaya, III ng Cebu Criminal Investigation Division Unit ng Quezon City, na itinarating kay Police Lieutenant Colonel Hector Amancia, hepe ng Novaliches Police Station 4, na ayon sa salaysay ng may-ari ng Cherry Bakery na si Apple de Guzman, 66, bandang alas 5 ng madaling araw. Natuklasan itong nakahundusay na sa labas ng pintuan sa tinutulogan ng tatlong panadero na matatagpuan sa Block 6, Lot 4, Katipunan Avenue, Barangay San Bartolome, Quezon City. Posibleng nagtanim ng galit ang dalawang suspect na kasama nitong pinatay. Dahil dito, pinagsasaksak ang biktima na nagtamo ng hiwa sa kanyang braso, pasa sa muka, hiwa sa bituka mula sa kitchen knife na ginamit ng dalawang suspect na tumakas. At halos sa luwa ang bituka, sir. Natagpuan ng pulisya sa kabilang madamong lote ang ginamit na kitchen knife, gamit at damit na kulay green na damit ng isa sa suspect at face mask. Patuloy ang sinasagang investigasyon ng pulisya sa pangyayari.
excuse me, sa pinangyarihan ng krimen, dumating sina Renato Malana, Henry Matsuti, Wilson Baranillo at Resti Mateo, pawang barangay Tanod ng barangay San Bartolome. Lumabas sa inisya ng pagsisiyasat ng pulisya bago pinatay si Garcia. Nauna dito, bandang alas 9 ng gabi, dumating at nilang barak sa lipas ng pinagtatulong bakery na Levi at Berto, kung saan kausap umano ng biktima sa cellphone ang kanilang amo na babae na hinihingalang nagsumbong si Garcia sa kanilang amo. Hinihingalang nagalit ang dalawang magkasamang suspect sa ginawang pagsumbong sa kanilang amo. Kaya ito ay marahas na tinatay nila itong biktima na si Garcia. Tumakas ang dalawa matapos ang pangyayari, pero pinaghahanap na ngayon, tikbakang dugo rito, daming dugo rito sa aking pinintaan. Ito ang nakalap nating balita mula dito sa Quezon City. Ito ang radyo ng masa. Walang personalan, trabaho lang. Jun Tobias, tag-uulat. Okay, maraming salamat sa iyo kasama Jun Tobias sa iyong napakagandang report. So tuloy-tuloy lang tayo. Oras sa buong kapuluan. Ganap na ho alas 10:53 na nga nagmamadaling umaga. Sabi ho ni Joker, pa-shout out po Tito Tita. Ayan. Sino ba to si Joker, ha? A mi modo, pensaba... Si Woody, ha? Ya ni modo. Oo, diyan pala sa lungsod ng Davao. Tampoco esperaba que me fueras... Tuloy-tuloy lang ho tayo. Fuiste todo para... Tabayanan ho natin ang report naman ng ating kasama si Joseph Pulga, ha? Tu partida, Meron ho siyang update, hingil pa rin sa COVID, ha? Kung saan talagang lumulubo na rin daw ho yung bilang ng mga kumpirmadong may COVID. Dyan sa lalawigan ng Batangas. At yung report ni kasamang Niel Ferrer, ha, dyan sa Oriental Mindoro, ha, kung saan nabay COVID-free na raw ang naturang lalawigan. Wag ho kayo maglilipat dahil ang dami ho nating balita, ha. Unang-una na ho itong tambalang SSS at ito ho M. Lulier abay palpak raw ho, ha. Palpak na ho dito sa 8,000 ayudang nakatingga sa Mariosep po. At ito hong operasyon ho ng DFA abay suspendido ho, ha. Sa Lunes upang bigyan daw ho ng daan. Siyempre, ito hong Idel Peter. Samantala ho, ilang OFW pwede nang makita sa online ang kanilang mga quarantine clearance. Abay maganda ho ito. At 2 anak ho ng konsihal ng Maynila abay natimbog ho sa bypass operation. At NCRPO mahigpit pa rin babantayan ang mga moske, ha, sa buong Metro Manila. At ito ho Baclaran, Parañaque City, nagsagawa na rin ho ng disinfection, ha, ng sanitation. Mataas na rin kasi ang bilang ho dyan sa Baclaran area. Meron hong 10 barangay dyan ang naka-lockdown ho ngayon. Hanggang ngayon yata, hanggang ngayong araw yata, ha? Nagsimula yan nung 20, 21, kung hindi ako nagkakamali. Oo. May mga good news naman ho tayo, ha, kung saan ito daw ho Meralco Bill, ha. Abay, gawin na lang daw ho itong hulugan. Abay, maganda balita to. Ayon ho yan sa ERC, ha. At kaso ho ng COVID-19 sa Pilipinas, abay, pumalo na ho. Sa 13,577, ganun ho karami. At global case ng COVID-19, abay, pumalo na rin sa 5 milyon. Sus Mariosep. Samantala, Pangulong Duterte, paiimbestigahan daw ho ang tungpat sa biniling test kit. Sus Mariosep. Samantala ho, kung inyo ho natatandaan, ha, isa ho sa 2 general ng PNP, ha, na napuruhan sa pagbagsak ho ng chopper, ha, nitong Marso 5, kung hindi ako nagkakamali, abay nakalabas na ng ospital. At ito ho umano'y 6-4 pass. Naku po, Sus Mariosep. Abay, hindi raw ho ito palalampasin ng PNP.
At enhanced community quarantine sa 10 barangay sa Nabutas. Epektibo na ho yan. Ha? May mga nakakalungkot hong balita kung saan yung Pakistan passenger plane na bumagsak daw ho dyan sa Karachi City, kung saan lulan daw ho ito ng 107 pasahero. Sos Mario Josep ho. At kaso ho ng COVID-19 sa Quezon City, abay pumalo na sa 1,774. Ganun na ho karami. Ay nako, hindi na ho nababawasan. Samantala ho, ilang COVID patient ho sa probinsya ho ng Romblon, abay gumaling na. Abay, mas maganda kung ganito ng ganito ang balita, ha? Samantala, Governor Fernando, hindi ho lumabag sa guideline ng Interagency Task Force. At ilang Mindoreño na stranded ho sa iba't ibang lugar. Abay, yung iba ho, abay nakauwi na sa Oriental Mindoro, kung saan sinalubong pa ho sila ni Governor Bones Dolor. Tuloy-tuloy lang ho tayo. Basa-basa ho muna tayo ng ating mga listener, ng ating mga viewers na nakamonitor ho ngayong umaga. Sabi ho ni Shawi Francisco, hi Sir Ronald, good morning po. Good morning din po sa iyo, Madam. Meron nga ho pala tayong panawagan sa ating mga anchor, ating mga block time. Resume na ho tayo sa Monday. La única mujer que yo he querido y por tus modos fui herido. Araw ho yan ng Lunes. Quisiera de un hombre. Doon ho sa mga broadcaster na may mga programa ho dito sa Radyo ng Masa. Resume na ho tayo. Resume na ho ang programa ho ninyo. Ngayong Lunes. Todavía en mi cara me dijiste que yo Mayo 25 que tú querías 2020. Ayan, ito sabi ho ni Halal Ron Lace. Sir, good morning po. Ask ko lang po kung tama po ba na normal lang ang 5 piso. May 6 na piso, may 15 piso. Samantalang may ilaw, TV, electrician, ilaw, cellphone charging ang aking ibang mga kapitbahay ko. Pwede po kaya malaman paliwanag para dyan? Samantalang ang sa amin at iba pa ay sobra naman napataas na nga todo ang bill ng ilaw. Kung ang ilaw dati nasa ano ba to? 7 now nasa 4K na. Sus Mario Josep, malaki ang tinaas, halos doble Puedo culpar porque siempre fuiste así. ¿Quién sabía? Nasa 4K na ang iba. Dati nasa 1,400 lang now. Ahora vete por tu 2,400 na. So 1,000 ang nadagdag sus Mario Josep. ser mi esposa. Iba dati 100 lang now. Nasa 400 na ang bill, samantalang lagi naman brand out at halos araw-araw pa brand out. From Pinamalayan, Oriental Mindoro po. Thanks po. Ayan, sus Mario Josep. Abay, wala ho ibang pwede hong sumagot ho diyan kundi yung general manager ng Oriental Mindoro Electric Cooperative, Attorney Bert Mendoza. Kukuha ho tayo ng update dyan para ho masagot ho natin ito hong inyo hong komento dito sa Radyo ng Masa. Pero meron ho tayong plus report na sa linya hong ating kasama si Joseph Pulga. Meron ho siyang update hingil pa rin ho sa COVID kung saan lumulubo na rin ang bilang ng mga may kaso ho ng COVID-19 dyan sa lalawigan ng Batangas. Pakireport mo nga kasama Joseph. Kamusta dyan? Joseph? Nawala, balikan natin Naputol ha. Naputol, tawag ka uli sa mga Joseph meron na siyang update COVID update dyan pa rin sa lalawigan ng Batangas. Lumubo na rin yung kaso ng COVID-19. Tawag ka uli sa mga Joseph Medyo mahirap yung signal sa mga Joseph. O yan, nagbabalik na ho si kasamang Joseph Pulga Meron ho siyang update hingil pa rin ho sa lumulubong kaso ho ng COVID-19 dyan sa lalawigan ng Batangas. Yes, kasamang Joseph. Ito sa Lipano.
lahat ng tao, medyo nakagulo nga dito sa palengke dahil mayroon nang nakitaan na nagpositibo sa COVID-19. Kung saan ito nga ay sinasabi, patay sa mga report na tinatanggap, patay dito, ito daw ay tindero ng magtitinda ng taho. Tindero ito na magtitinda ng taho dito sa palengke. Makikagugnayan at agad nga natin pinuntahan itong nasabing palengke dito sa Batangas. At alam mo na, ang palengke, ito yung bilihan ng mga kababayan natin, partikular na dito sa mga iba't ibang mga barangay. Ito ngayon ang takbuhan dito sa palengke. Kaya minabuti natin na puntahan o kumpirmahin itong balibalita na mayroon na nagpositibo na tinamaan daw ito ng virus at isang tindero nga. At nagulat, magig tayo na saksihan din natin kasi nakita natin yung dalawang bumbero na ito ay naka-complete gear, naka-PPE, nakasuot ng PPE. Dalawang bumbero ito at nagmamadali. Pumunta ito sa palengke at sinundan nga rin natin ito. At nung mapukumpirma nga natin ay positive na. Nagkaroon nga ng COVID-19 yun, may isang tindero. At nakapanayam nga natin doon. Nakapanayam natin doon ang isa sa mga barangay captain ng barangay 3, ng nasabing ito sa Batangas. At pinagtarang mga natin kung gaano katotoo itong balita na lumalabas batay sa informasyon na tinatanggap na dito daw, ito daw lugar na ito, dito sa may palengke, ay mayroon daw nagpositibo at ito nga araw ay naka-quarantine na at patuloy pang nasa pribadong hospital at patuloy pang itong nilalapatan ng mga doktor sa virus na ito. At alam mo sa mga Ronald, dito kasi sa Lipa ay madami na rin ang nagpositibo eh. Umabot na tayo dito ng 46. Ang huli nga, itong patient number 46, ito nga ay taga-barangay Sabang. Ito nga ay taga-barangay Sabang. Mga ating may tumakumpirma. Ito nga ay nasa pagamutan. Lima na rin sa mga frontliner natin sa mga kapulisan. Ang naka-quarantine na rin, nakaiwalay na rin ito sa kanilang pamilya dahil sa virus na dito sa nararanasan natin sa ibang bansa. Ito nga ay sa mga Ronald, ay dito nga sa Lipa ay medyo nasa general na tayo, nasa GCQ na tayo dito eh. Kaya medyo yung mga ibang mga establishment dito ay binuksan na rin at yung mga tricycle dito ay nakakabiyahe na rin. At yung maliban lamang sa mga tricycle na hindi pa rin nila pinapayagan na bumiyahe. Kagaya ng may mga, ang bumabiyahe lamang dito sa mga Ronald, yung may mga trafisa pero yung mga kolorong na tricycle ay hindi mo na nila pinababiyahe ito. Nakakatilig mo na itong at wala na rin, Tiligil na rin dito yung pila-pila, yung toda-toda, Walaan mo ng toda-toda dito dahil nga kaya doon nga nagkakahawaan, Tinigil mo na dito yung pila-pila. At dito muna ay samantala muna, ay ikot dito natin mga tricycle na hindi na muna sila pinapayagan. Okay, kasamang Ronald, parinig ko lang sa iyo yung ating panayam dito kay barangay captain. Barangay captain ng barangay 3. At ito nga ang ating kapanayam na-interview na nga natin ito. Makaraan na makatanggap tayo ng informasyon. Ayaw naman natin na gagawa lang tayo ng kwento. Alam mo nga, sabi mo nga, pagka yung fake news ay may karapatang may karapatang pakusa. Kaya minabuti natin na makapanayam itong si Barangay Captain na Manny Gonzales. Ito ang kanyang sagot kasamang sa iyo. Sa Ronald, ito yung kanyang sagot. At na-interview nga natin ito. Antimano ito. Pakinggan natin sa Ronald. May inaalam lang tayo yung information kung ito na kung pinabalitan natin. At hindi mo na sa report, positive po ito sa COVID-19. At kalaunan ay namatay daw ito. At ito daw ay tindera na nagkataong. Kaya, gusto mo kita ng natanghali po? Natanghali po sa inyo lahat sa akin sa mga tagapagin. At sabi mo namin, may mga kumpera na karating para pagpapag sila. At ano po pala ang balita dito? Ito ay regular hong paglilinis po ng paligid natin. At ngayon po nagkaroon lamang ng special disinfectant day
nag-act yung restriction sapagkat may kumpirmado po tayong isang pasyente na tindero sa lalaki po ito. At siya po ngayon ay nasa pagamutan na. Control na rin yung pamilya na home quarantine rin. At lahat po ng mga pamamaraan na dapat gawin ng gobyerno sa pamumuno po ng Martin Teo, kasabang City at Office at ang Integrated Task Force ng LIPA, ano na po si Dr. Ariel Escano, ay patuloy ng ugnayan natin. Nagsagawa kami ng mga series of meetings and interviews sa mga possible contact persons na naging kausap, kasamahan, o kaya ay meron kaugnayan sa negative ng pwesto o positive patient. Ito po ay nakapina. Wala po kasi po. Thank you po. At wala po konfirmasyon na namatay. Ngayon kasama Ronald, at walang katotohanan na ito ay namatay. Ito yung mga lumalabas sa mga Facebook kasi. May lumalabas sa Facebook na baka hindi umano, itong nag-positive sa palengke ay namatay. Kaya pinumpirma nga natin, walang katotohanan na ito ay namatay. Ito ay nag-positibo lamang sa COVID-19 at ito nga ay Naputol si kasama Joseph. Tawag ka ulit kasama Joseph. O yan na, nagbabalik ko si kasama Joseph Pulga. Okay, sa mga Ronald, medyo naputol lang tayo. No? Alam mo naman dito sa lugar natin, medyo mahina. No? Yun nga, sa mga Ronald, kinumpirma lang natin na walang katotohanan itong lumalabas sa mga Facebook na ito daw ay namatay, itong patient na case number 46. Ito kasi yung huling tinamaan dito ng virus sa palengke. No? Nagpositibo nga ito sa COVID-19. At ito nga, ang batay sa tinatanggap na report, ito ay taga-barangay Sabang ng isang subdivision. At ang kanyang pamilya ay nasa quarantine na, hiniwalay na. Pati ang mga nakasalimuhan nito ay patuloy ng kinitrace ng ating mga doktor at ng ating mga pamala ng lokal ng Lipa City, Lipa dito sa Lipa. Na ngayon kasama Ronald, nasa ACQ na ang nasabing lungsod dito sa Lipa. Magpit pa rin yung pagbabantay natin mga kapulsan, particular sa mga bumabiyahe na pinapayagan na rin na makapasok dito yung mga taga-ibang lugar, pero kailangan ay ikaw ay may travel permit galing sa iyong na pinanggalingan at kailangan ay ikaw ay may ID, may quarantine pass at kailangan kumpleto ka ng inyong dokumento bago ka pumasok dito sa lalawigan ng Lipa. Sa ngayon ay bumabiyahe ng mga tricycle at hindi pa rin pinapayagan ng may mga angkas at patuloy pa rin ang pag-disinfect ng mga otoridad natin sa mga paningunahing mga bilihan at maging sa mga checkpoint na kanilang pinupupustuhan, lalong-lalo na yung ating mga frontliner. Ayan ang ating report mula pa rin dito sa labas ng himpilan para sa programang Walang Personalan, Trabaho Lang, para sa Radyo ng Masa, Internet by Joseph Pulga, nagbabalita. Okay, maraming salamat sa iyo kasama Joseph Pulga. Tuloy-tuloy lang po tayo. At tabayanan din ho natin ang report naman ng ating kasama si Niel Ferrer diyan sa Oriental Mindoro kung saan naging COVID-free na raw ang naturang lalawigan. Tuloy-tuloy lang po tayo. Doon sa may mga reaksyon, suwestyon, sumbong at panawagan. Kanina may komento ho sa ating kanina kumukuha ho tayo ng update dito sa reklamong ho ng isang viewers ho natin, ng isang listener ho natin. At tabayanan ho natin yung kasagutan naman o katugunan ng pinuno ho ng Oriental Mindoro Electric Cooperative pipilitin ho natin makontak yung tanggapan ng Ormeco hingil pa rin dito sa reklamo ni Halal Ronley. Ayan. Ito sabi ni Niel Ferrer, pakibati po ang mga pinsan ko dyan sa Plaridel, Bulacan, Reyes at Kamitan family. Thanks. Ayan Tabayanan natin yung report ni kasama Niel Ferrer Ayan, nakamonitor na rin ho sa atin ang ating mga OFW yung mga masugid ho natin taga-subaybay. Ayan si Weng Soriano Unyate, sabi ho niya, good morning Sir Ronald, magad din sa'yo. Mukhang maganda ngayon ang panahon dito sa Metro Manila.
Ito sabi ni Halal Ron Lee, Ninguna duda. Sir, ang tiyahin ko po na matanda na kapitbahay ko dati, ilaw na nasa 60 piso. Era mío, sí que su vida era la mía, reconocía que eras todo. Ito 60 piso lang, sobra tipid po siya sa ilaw dati na, at saka halos madami taon na ang bill niya. Lagi ay 60 piso or 50 pesos lang. Pero now ho, umabot na ng 1,400. Mario, bakit ganun, ha? Tiempo de tu partida manejando loco. Na po, kaya sobra po ang galit ang kapitbahay naming matanda. Paano daw po nangyari iyon? Kahapon po dumating ang resibo po namin dito from Inclanay, Pinamalayan, Oriental, Mindoro kami po. Ayan, ha? Ayan yung ipaparating ko ho, itong inyong suliranin, ha? O inyong problema, ha? Akalain mo ba naman, grabe ang diferensya, no? Yung matipid na Acabaron los na problemas. matanda, matipid sa kuryente, na lagi-lagi binabayaran 50 pesos hanggang 60 pesos. Tenías todo lo que Ngayon, umabot na ng 100, 1,400. Sus Mariosi, paano kaya nangyari ito? y a tu modo y te Ay, nako, baka nagmuni-muni lang ho yung mga nagre-reading ho ng mga metro ano natin, que tú ng mga metro ho ng kuryente ho natin. Ganon din ho ang nangyayari ho dito sa National Capital Region. por andar muy en mi nube hubiera hecho Marami hong kalintulad din ho ng mga reklamo ho ninyo. compartiéndote con otros. Ito sabi naman ni Francis Tika, ha? Good morning, Radyo ng Masa. Ayan. So, tuloy-tuloy lang ho tayo. Te lastimé, eso siempre recordaré. Soy culpable, siempre fui, por eso estoy aquí. Dame otra oportunidad. No quiero. Ayan, nakamonitor ako sa atin si kasamang Errol Borromeo Sr. Sabi ho niya, padi, banatan mo nga si Barangay Lourdes sa San Andres. Nunca más pensar Pumunta ako sa barangay niya, nakausap ko siya, humingi akong form más volveré para sa mga ayuda ng senior con nosotros sa social amelioration ng program ng DSWD. porque siempre fui Di raw ako pwede. que esto nunca duraría tampoco Baka nga naman meron kang baka kwalipikado ka sa, o baka naman meron kang anak na nasa abroad, se ha calmado. o baka naman miyembro ka ng Porpis. Ahora te encuentras sola por tramposa. Bakit ganun? pensarlo. Errol Borromeo Sr., bakit hindi ka raw pwede? Ha? Para ti comprender que te dejé. Ito sabi ni Errol Borromeo Sr., ¿Te acuerdas? dito ako sa Loma de Gato, Barangay Heritage, pero mga bigas mayroon naman dilata noodles. Voy a dedicar esta canción. Okay naman. Ito sabi pa ni Errol Borromeo Sr., kamo taga-heritage ako. Mayaman daw ang mga taga-heritage. Oo nga naman, nasa heritage ka eh. Por eso estoy. Kaya siguro Errol Borromeo Sr., padi, kaya siguro hindi ka kwalipikado. Kaya may mga anak kang nasa bangko, ha? May mga anak kang mga manager ng bangko. Ipaubaya mo na lang sa mga talagang nangangailangan. Kung hindi ka naman talaga, alam ko naman hindi ka hirap eh, ha? Hayaan mo na lang kasamang Errol Borromeo, ang kolumnista ho natin sa Diaryo ng Bayan, Bandera Pilipino. Ayan, nakamonitor na rin ho sa atin si kasamang Joseph Pulga. Katatapos lang ho ng kanyang report. Tuloy-tuloy lang ho tayo. Samantala ho, operasyon ho ng DFA abay suspendido ho sa Lunes, upang bigyan daw ho ng daan naman ito ho pagdiriwang ho ng Idel Fitr. Pero bawal nga ng mga mga tipon-tipon. Kung saan ho sinuspindi na ho ng DFA o Department of Foreign Affairs ang operasyon ho ng lahat ho ng mga consulate office sa darating ho na Lunes, Mayo 25 ho yan. Ito'y matapos na hong ideklara ng Palasyo ng Malacanang na regular holiday ang nasabing araw bilang pakikisa rin ho sa mga kapatid nating Muslim sa ginugunitang Idel Fitr. O ito yung tinatawag na Feast of Ramadan.
Kasunod ho nito, ayon ho sa DFA, magbabalik daw ho ang regular na operasyon ang kanilang mga konsulada sa araw daw ho ng Martes, Mayo 26 ha. Samantala ho, ayon naman ho sa ahensya, sa mga kumpirmadong appointments ha, sa mga tanggapan ho nito sa susunod hong araw ha. Matapos ang holiday, abay accommodate daw ho ang kanilang mga idinudulog. Tuloy-tuloy lang ho tayo. Samantala ho, ilang OFW abay pwede nang makita ho ang kanilang mga quarantine na clearance ha? Sa pamamagitan daw ho yan ng online. Sinasabi ho nga maaari na raw ho nga makita sa online ng quarantine clearance ng mga mahigit 1,000 OFW. Nauna na ho nga nagnegatibo ho sa coronavirus disease o COVID-19. Sa RT-PCR test na isinasagawa ho ng subtask group for the representation ng OFW ha. Sinasabing uubrang mga download daw ho ang quarantine clearance sa link daw ho ng HHP ha. Short Hall at Dick Hill. Ayan ha. Ayon ho sa otoridad, maaring screenshot daw ho lamang ha ang mga quarantine clearance at ipakita lamang daw ho ito sa PCG o Philippine Coast Guard, OWA at Bureau pa Quarantine Personnel sa kanilang mga quarantine facility para maklear daw ho ang mapayapang makakauwi ha sa kanilang mga pamilya. Kung saan ho kahapon ho, abay inilabas ho ang unang batch ho ng mga mayroong quarantine clearance na nasa halos 15,000 OFWs. Samantala ho, ang online na release ng quarantine clearance ay inaprubahan ho ng DND, PCG, OWA at BOQ para ho mapabilis ang repatriation ho ng mga OFWs sa kasagsagan ho ng COVID pandemic. Tuloy-tuloy lang ho tayo. At tabayanan ho natin ang report natin kasama si Niel Ferrer kung saan COVID-free na raw ho ang Oriental Mindoro. Halos kapit bahay lang ho nito ang lalawigan ng Batangas kung saan lumulubo ho ang bilang ng mga kumpirmadong kaso ho ng COVID-19. Samantala ho, 2 anak ho ng konsehal sa Maynila abay natimbog sa bypass operation kung saan timbog ho ang 2 anak ho ng konsehal sa Maynila dahil ho sa pagkakasangkot sa operasyon ho ng illegal na droga. Si Janet at Jonathan Fajardo ay ipinadampot mismo ang ng kanilang ama na si Manila First District Councilor Jess Fajardo sa isinasagawang bypass operation sa Tondo, kung saan arestado rin ho ang live-in partner nito na si Michael Cuaresma at 3 pa ho iba pa. Ang mga sospeko ay hawak na ho ng mga otoridad at nakatakda na ho ng kasuhan ng paglabag sa Dangerous Drugs Act. Dapat ganun, ha? Kapag may mga anak ng ganyan, meron mo yun mga dapat tularan, ha? Meron kang mga kamag-anak, kapatid na nasasangko sa droga, may pagbigay, alam mo, ipadampot mo na. Kasi marami pa hong sisirain ho yan, eh. Mabuhay ka, konsehal. Samantala ho, Meralco Bill gawing hulugan ayon ho yan sa ERC o ito ho yung Energy Regulatory Commission kung saan ho inutusan ho ng ERC ang distribution ho utilities tulad ho ng Manila Electric Company na basahin ang mga metro ng mga consumers na mag-i-issue ho ng bagong billing na nagpapakita ho ng kanilang mga aktual ho na consumption bago ho mag-Hunyo 8. Inulan ho ng batikos ang Meralco nang makatanggap ang mga tao ng billing kung saan biglang sirit daw ho ang kanilang mga konsumo sa kuryente na halos triple ito yung problema na sa Oriental Mindoro Electric Cooperative kaya halos magkapareha lang Ganon din dito, hindi lang ho triple at doble-doble porple pa, Sos Mario Josep. Kung saan ho naglabas ho ng advisory ang ERC, nagagabay ho sa mga distribution utilities o DIOS at iba pa ho mga power companies
habang naka-modified enhanced community quarantine ang ilang lugar sa bansa. Bukod ho sa pagbibigay ho ng mga billing na base ho sa actual consumption ho, inutusan din ho ng ERC ang Meralco at iba pa ho ng mga DIOs na gawing 6 na bigay ang pagbabayad ho ng kuryente nga konsumo habang nasa ECQ para sa mga pamilyang ang konsumo ay hanggang 200 kHz sa isang buwan nang walang penalty, interest at iba pa ho ng mga bayarin. Tuloy-tuloy lang ho tayo. Samantala ho, Baclaran, sa Parañaque City nagsagawa na rin ng disinfection, sanitation. Kung saan nagsagawa na rin ho ng disinfection at sanitation ang mga opisyal ho ng barangay sa Baclaran, Parañaque City. Ito'y kasunod ho sa ikinasang calibrated lockdown. Nasa 10 lugar bunsod ho sa mataas na bilang ho ng kaso ho ng COVID-19. Ayon kay Parañaque City Mayor Edwin Olivares, dahil sa 3 araw na lockdown ay mabibigyan daan ng mass testing ng lokal na pamahalaan. Tuloy-tuloy lang ho tayo. Ito sabi ho ni Arlene Casabuena Crispin, pa-shoutout po si Madam Elna Bisales. Ito sabi naman ni Susan Mendoza Tobias, good AM po, tanong ko lang po, di po pwedeng makatanggap ng ayuda ang mga walang ID, walang trabaho kasi ayaw naman magbigay ng barangay ng ID. Di po ba ang pinabibigyan yung mahihirap? Oo nga naman. Sa barangay ba yan? Sa barangay yan, ha? Sa barangay yan, Susan Mendoza Tobias. Samantala ho, kaso ho ng COVID-19 sa Pilipinas, abay pumalo na ho sa 13,577. Grabe, napakatas na. Kung saan ho pumalo na ho, ha? O umabot na ha sa 3,000. Siyam na raan, ha? 72 ang bilang ho ng mga nakarecover ha sa COVID-19 sa Pilipinas. Pero bago ho yan, ha? Meron ho tayong plus report, ha? Bigyan ho muna natin ng daan itong mahalagang report ng ating kasamang si Niel Ferrer, ha? Diyan sa Oriental Mindoro, kung saan COVID-free na raw ang naturang lalawigan. Gaano katotoo yan, kasamang Niel Ferrer? Pakireport mo nga. In-announce na kahapon o ng isang araw ni Governor Bonsolor na tayo nga ay COVID-free na dito sa lalawigan. At yung mga nakaraang huling nag-positive ay lahat ay So, nagpapasalamat ang ating mga kababayan dito, lalong-lalo na ang ating ama ng lalawigan na tayo nga ay COVID-free na. So, ito na lang inaantabayan natin ngayon, yung mga test na susunod doon sa mga PUIs at mga PUM pa na meron pang inaantabayan dito na sana nga ay pinagdadasalan ng ating mga kababayan na maging negative rin ang magiging result ng kanilang test. At ganoon din ay nagpapasalamat din ang ating mga kababayan dahil lalong-lalo na yung kanilang mga kamag-anak at kaanak na yung iba ay nakauwi na ng lalawigan, programa ng ating gobyerno dito. At yung iba ay nananatili at dumarating nga dito sa isang school dito sa Masipit na yung iba ay nananatili lang ng isang gabi at yung iba ay sinundo na ng kanilang mga kamag-anak, ng kanilang pamilya. At nagpapasalamat daw nga sila sa ating punong lalawigan dahil nagkaroon ng ganitong programa ang gobyerno na sila ay mapabalik na at yung mga matagal na lockdown sa iba't ibang lugar dyan sa Batangas at sa Laguna. At ngayon nga, inaantabayan pa rin yung mga iba pang darating, lalong-lalo na ating mga OFW na sana nga ay matapos na ang problema at makalusot nga sa quarantine at sa mga swab test na gaganapin bago sila makauwi sa kanilang mga pamilya, kasama Ronald. Kasama niyan, ano mga requirements nga pala? So, ito ang ating report mula dito sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Ito si Neil Ferrer nag-uulat. Okay, maraming salamat sa iyo kasama nga Neil Ferrer. Abay, congrats kung gano'n, ha?
Akalain mo ba naman yung dating mataas ang bilang ng kaso ng COVID-19 ngayon naging COVID-free na Abay mabuhayo ang Oriental Mindoro. Mabuhayo ang gobernador. Bons Dolor. Kaya lang sayang hindi natin naitanong kay kasamang Niel Pereira yung mga requirements kasi marami kasi mga kababayan natin mga Mindoreño. Okay, antabayanan din natin ang report natin kasamang si Liudi Tobias kung saan meron daw 5 individual arestado sa drug bypass. Sa Quezon City, antabayanan natin yan, ang report na yan ng ating kasamang si Liudi Tobias. Balik ko ako dito sa nireport ni kasama Niel hindi ko na natanong sa kanya kanina yung mga requirements ng mga Mindoreñong uuwi babalik ko sa probinsya. Matindi raw ang pahayag ng gobernador. Ito naman siguro para naman siguro sa kaligtasan nyo rin ika nga iwas din sa COVID, kaya nga COVID-free na itong lalawigan. Napakahirap daw, sabi ng mga nagrereklamo dito sa atin. Sabi nila, Sir Ronald, paano yan? Gusto naming bumalik na sa Mindoro. Kaya lang hinahanapan kami ng travel pass. O travel authority na manggagaling daw sa Interagency Task Force sa PNP at medical certificate na magmumula naman daw sa mga ospital o mga doktor. Sabi nga ng mga Mindoreñong nagpabuto ng kanilang mga saloobin dito sa ating programa. Sinasabi nila, isa raw sa kinakatakutang lugar na ayaw nilang puntahan o pasyalan ay ito raw mga ospital. Abay, totoo yan. Kahit ako magkakasakit hindi ako magpapadala sa ospital. Halos lahat ng ospital sa buong Pilipinas. Sa tingin ko mga kontaminado na sa COVID-19 Ay, yung hangin dyan, paikot-ikot lang yan May mga ospital na sangkatutak yung lamok, napakaraming lamok. Saka nakakatakot talaga Akalain mo ba naman isa ito sa mga hinaing ng mga Mindoreño nagpaabot ng kanilang saloobin dito sa programa natin. Gastos daw ito matinding gastos. Hindi lang gastos, talagang panganib daw para sa kanila. Gobernador Bons Dolor, kung kayo nakikinig, nanonood, saan daw sila kukuha ng pambayad dito sa medical clearance na hinihiling ng inyong tanggapan? Base yan sa inyong executive order lalong-lalo na hindi raw sila nakakalabas. Gustuhin man nilang umuwi dyan sa Oriental Mindoro, paano raw ang gagawin nila? Takot na takot daw silang pumunta sa mga ospital para magpa-check up. Baka raw kasi karamihan daw sa mga doktor sa mga ospital sa buong Pilipinas, ang lahat ng mga ginagamot daw puro may COVID. Sus Mariosep, oo nga naman. Talaga nakakatakot talaga. Dapat dyan, nakaseparate yan Dapat may mga doktor na hindi gumagamot ng COVID. Ang ginagamot lang yung may mga minor na mga sakit, hindi yung sus Mariosep. Meron lang tayong plus report mamaya babalikan ko ito meron tayong plus report kung saan 5 daw arestado meron daw 5 individual arestado daw Ayan, meron follow-up report ang ating kasama si Jun Tobias. Meron daw isang lolo, senior citizen nahulog sa balon ba o sa ano? Nahulog sa bangin, Sos Mario Josep. Paki-report mo nga kasama Jun. Kamusta yung lolo? Anong nangyari kasama Jun? Ang isang lolo na senior citizen matapos nitong mahulog sa isang langin sa Quezon City. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng biktimang lolo may itinatayang nasa 64 pataas ang edad. Nakasuot ng puting t-shirt, itim na short pants
na may suot na pulang face mask at di pa batid na tirahan. Ayon sa hindi nagpabatid na pangalan na isang security guard ng isang establishmento sa lugar, dakong alas 8:42 ng umaga, mga kalawa, pinipigilan naman nito si Lolo habang nasa gilid ng creek o bangin. Baka mahulog pa ibaba na medyo may kalaliman din ang nasabing bangin. Ilang saglit pa hindi pa tatapos ang pagpapaalala ng sityo ay biglang bumulusok sa ibaba si Lolo. Nataon namang may parating na Quezon City rescuer na ambulansya na maagap na sumagip sa Lolo. Na dinamitan pa ng lubid para iahon si Lolo. Isinugod sa nakamalapit na ospital sa lungsod Quezon ang biktima na nagtamo ng sugat sa ulo at kamay habang conscious pa ito. Inaalam pa rin kung bakit daroroon si Lolo ng oras na yun nang mahulog ito sa creek. What dito sa Quezon City? Ito ang radyo ng Masa Entertainment Net Radio. Walang personalan, trabaho lang. Yung Tobias, mag-uulat. Okay, maraming salamat sa iyo kasama nga June Tobias sa iyong napakagandang reports. Ito sabi ni Susan Mendoza Tobias, Bagbag po, ayan. Sa barangay Bagbag pala na pinamumunuan ni barangay chairman Ambita. Oo ha. Ito sabi naman ni kasamang Niel Ferrer. Sabi naman ni kasama Niel Ferrer, oo nga, kuha daw sila ng requirements pero di naman sila payagang makalabas. Paano daw sila makakuha ng travel authority? Ihuhulihin daw sila. At ipapakulong, gutom daw sila. Gusto nang umuwi sa Mindoro. Oo nga naman, napakahirap po yung yung mga saloobin ho ng mga kababayan ho natin, mga Mindoreño. Talaga namang Sus Mariosep. Napakahirap po nito, Gobernador Bones Dolor. Hindi nga ho sila makakalabas. Paano ho sila pupunta? Takot nga ho silang pumunta sa mga ospital Dahil yung hangin ho sa loob ng ospital, kung sila ho'y magpapa-check up para ho makumpirma nga sila ho'y negatibo, natatakot ho sila. Pangalawa, gastos daw ho yan, hindi ho biro ngayon. At marami ho nga mga ospital, lalo na ho dito sa Kalakhang, Metro Manila, ang tumatanggi ho ng pasyente. Totoo ho yan, bakit kanyo yung isa hong reporter ho namin, ilang ospital ho yung aming pinuntahan, Sus Mariosi po. Mamaya babalikan ko meron ng plus report ang aking kasama si Lyudi Tobias kung saan meron daw 5 arestado daw sa Quezon City sa isang drug bust So paki-report mo ngayon kasama Lyudi Tobias. Yes, magandang araw sa iyo kasamang Ronald at mahabang panahon din ng wala tayong ugnayan maliban sa programa na kami laging nakatutok sa iyong programa araw-araw. So, ang panahon ngayon ng ECQ ay 5 ang naaresto sa drug bypass operation paghihigpit ng mga otoridad sa pagpapatupad ng enhanced quarantine Enhanced Community Quarantine o ECQ sa buong bansa. Patuloy naman nagsasamantala ang 5 kalalakihan sa pagbebenta ng ipinagbabawal na droga o shabu. Report ni Police Captain Dennis Francisco, ang hepe ng SDEU ng Station 4, kay Police Station 4 Commander Police Lieutenant Colonel Hector Amancia. Nagpakilala ang mga operatiba dito sa ilang dependent itong mga nagbebenta ng droga. So sana ay nagpanggap na po sure buyer ang ilan sa mga operatiba at nakipagkita naman itong mga nagbebenta ng droga sa mga otoridad. Dumating naman nalulan ng isang Hyundai Accent na walang plaka, napakabagong kotse, bagong-bago, ginagamit sa pagbebenta ng droga. Ayon sa pulisya, pumayag ang mga suspect na makipagkita sa kahabaan ng Congressional Avenue
malapit sa Rapid Auto Center sa Barangay Kulyat, lungsod ng Quezon upang doon isagawa ang bentahan ng droga. Habang nasa kalagitnaan ng transaksyon, sinabi ng suspect na maghintay lang sandali dahil darating na ang kanilang kasama na siyang may dala ng shabu. Ilang oras din naghintay ang mga operatiba hanggang sa dumating ang kasamahan ng mga suspect mula ng isang Honda Beat motorcycle na kulay pink at mabilis na inabot ang isang kaha ng sigarilyo na naglalaman ng hinihinalang shabu. Nang magkaabutan ng mga epektos at ng budol money, ang operatiba at mga suspect ay mabilis na nagbabaan ang mga otoridad mula sa isang sasakyan na pawang nakaparada sa madilim na bahagi ng Congressional Avenue at mabilis na inaresto ang 5 suspect. Nakuha mula sa mga suspect ang humigit kumulang sa 15 gramo ng pinagbabawal na shabu na street value na 102,000 pesos. Bago sinagawa ang naturang bypass operation, nauna nang nakipag-ugnayan si SDEU Chief Police Captain Francisco sa tanggapan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Quezon City. Kilala ang mga naaresto na sila Manuel Malcampo at Jalil Paco Omar. Ano to? Muslim. At Ronald Nases. Ngayon din si Gilar Callas at si Efren Andugan na magkakaibang lugar sila. Merong nakatira sa Bagong Silang, merong tiga Pasong Tamo, merong tiga Talipapa, Quezon City. Nasamsam mula sa pag-iingat ng mga suspect ang mga sumusunod na 12 pirasong transparent plastic containing undetermined quantity of white crystalline substance suspected to be shabu. Isang pirasong genuine 500 peso bill at 3 unit na iba't ibang cellphone, 10 pirasong 1,000 peso bill, budol money yan, at isang pirasong kaha ng sigarilyong Marlboro, isang unit ng motorcycle Honda Beat color pink at isang unit ng Hyundai Accent color red. Kasamang testigo sina Kagawad Amera Ibrahim ng Barangay Kulyat, Quezon City at ang radyo ng Masa reporter na si Leon Tobias. Subalit walang dumating na representante mula sa tanggapan ng Department of Justice. Pansamantalang nakapikit ang mga suspect sa Novaliches Police Station 4 habang inihanda ni Police Corporal John Dale ang pagsasampa ng kasong paglamag sa Section 5 and 11 ng Article 2 of Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act sa Quezon City Hall of Justice. Ito ang lingkod, Leon Tobias, nag-uulat para sa walang personalan trabaho lang ng radyo ng Masa. Okay, maraming salamat sa iyo kasama mga Leody Tobias, ang host po ng opinyon ng Masa dito ho sa radyo ng Masa. Tuwing araw ho yan, ang Lunes, Miyerkules at Biyernes. So tuloy-tuloy lang ho tayo. Balik ho ako doon sa issue ho ng mga travel requirements diyan sa Oriental Mindoro ha. May mga kababayan ho tayong mga Mindoreño na nagtatanong ho dito sa atin. Sinasabi napakahirap daw ho yung hinihiling o requirements ng provincial government na sinasabi kailangan daw ho kumuha ho sila ng medical certificate bilang patunay na sila ho negatibo dito ho sa COVID-19. Pero napakahirap daw ho niyan. Pangalawang requirements. Yung manggagaling daw ho sa Interagency Task Force COVID Shield ng PNP na pinamumunuan ho yan ni Police Lieutenant General Guillermo Eliazar. Napakahirap po kunin ho yan sa mga ordinaryong tao. Natatakot nga raw ho sila lumabas. Paano raw ho sila makakuha ng mga ganong klaseng requirements? Governor Bones Dolor. Gustong-gusto na raw ho nilang umuwi at makapiling ho yung kanilang mga mahal sa buhay.
Pangalawa, wala na raw ho silang pera dahil sa haba ho ng enhanced community quarantine o lockdown. Isagad daw ho hanggang ika nga said daw ho sila, gobernador. Hindi rin ho biro ang pagkuha ng mga medical certificate sa mga ospital, Gob. Baka hindi mo nalalaman, ha? Yung reporter ko nga lang, ha? Isang araw lang sa ospital. Alam niyo ho ba kung magkano ho yung sinisingil, ha? Ng Mary Cherry sa hospital dyan sa Sampaloc, Manila? 152, ha? 1,000. Ganun katindi, ha? Isang araw lang ho yun, ha? Lalo na itong ha? Minsan may mga talagang nananamantalang mga ospital, mga doktor na naku po, Sos Mario Joseph. At saka nakakatakot na pumasok sa ospital para lang ho magpa-check. Kung pupunta ka naman sa mga pampublikong ospital naman, pila-pila ho yan, napakahabang pila. Sos Mario Joseph, dapat mag-provide na lang ang provincial government. O di kaya sagutin na lang ho nila yung mga medical certificate ng kanilang mga kababayan na gustong-gusto na hong umuwi. Paano nga pala, ha? Katulad ho ng may mga frontliners din ho tayo, ha? Wala namang mga ganong requirements. Ayon ho yan sa mga reklamong pinaabot ho sa atin. May mga frontliners din ho na wala naman daw hong ganon. Pero nakakauwi daw ho. Bakit ho ganon? Hindi ho tama ho siguro kung ganon, ha? Ay nako. Grabe, ha? Ayan, nakamonitor na rin ho sa atin si Dagar Rodrigo. Sabi ho niya, good morning, boss. Mamaya ho, talakayin ho natin uli yan, ha? Samantala ho, kaso ho ng COVID-19 sa Pilipinas, sabay sumampa na ho, ha? Sa 13,000, ha? 577. Kung saan ho, umabot na ho sa 3,000, ha? 72 ang bilang ho ng mga nakarecover, ha? Na pasyente ho sa COVID-19, ha? Sa Pilipinas. Batay ho sa huling datos ho ng DOH. Nito ho nga Biyernes, kahapon ho yan, ha? Alas 4 ho ng hapon. Kapag nakapagtala ho ng 72, ha? Na bagong gumaling, ha? Dito ho sa COVID-19 na ba'y maganda kung ganon. Samantala ho, sumampa naman sa 13,000. 577 ang kabuang bilang naman ng mga tinamaan ho ng mga nakakahawang sakit. Kung saan 7,000, ha? 648, ha? Ang mga aktibong kaso. Sinabi ho ng kagawaran ng kalusugan o DOH, 163 ang bagong napaulat ho ng kaso, ha, sa bansa, ha? Sa nakalipas daw ho yan na magdamag. Sa 163 na mga bagong kaso, 71 o 56% ay mula raw ho yan sa National Capital Region. 56, ha? O 34% naman, ha? Ay mula raw ho yan sa Region 7, habang 16 o 10% ay mula raw ho yan sa iba't ibang lugar, ha? 11 raw ho ang nadagdag, ha, sa COVID-19 related dates. Kaya umabot na raw ho ito, pumalo na raw ho ito, ha? Sa 877 ang bilang ho ng mga namatay, ha, sa Pilipinas, ha, dahil ho dito sa COVID-19. Samantala ho, global cases ho. Ito yung kaso ng COVID-19, ha, sa buong mundo. Alam niyo ho ba kung ilan na, ha? Abay, sumampa na ho sa 5 milyon, ha? Umakyat na ho sa 5 milyon ang bilang ho ng mga infected ho ng coronavirus disease, ha? Sa buong mundo ho yan. Sa nasabi ho ang bilang, nasa mahigit ho 2.7, ha, milyon o katumbas ho na 78% ang nasa mild condition at halos 46,000 naman o katumbas ho ng 2% ang nasa serious critical condition daw ho, ha? Kung saan nangunguna pa rin daw ho ang Estados Unidos
Sa mga bansang nakapagtala raw ho ng mataas na bilang ng mga nagpositibo ho sa COVID-19, kung saan abay umabot na ho ito sa 1.6 million o mahigit 76,000 ang mga namatay. Ganun na ho karami. Kung saan ikalawa ho sa nakapagtala ho ng pinakamataas hong kaso ho ng COVID-19 ay ang bansang Russia, na sinunda naman ho ng Brazil, Spain at United Kingdom, kung saan sa kabuuang bilang ho nasa mahigit 334,000 ang mga namatay sa natura ho nga virus, at nasa mahigit 2 milyon naman ang sinasabing mga nakarecover. Samantala, Pangulong Duterte, paiimbestigahan daw ho ang tungpats sa pagbili daw ho nitong test kit. Ay nako, problemado na nga ho ang gobyerno. Ayaw pa rin tumigil itong mga kurap. Basa-basa muna tayo ng ating mga viewers na nakamonitor ho ngayon. Ayan, nakamonitor na rin ho sa atin ngayong umaga si Bots Buenaventura. Si Bukal ito, no? Ha? Ng Oriental Mindoro, no? O hindi ako nagkakamali, ha? Ayan, si Joseph Pulga, ha? Nakamonitor na rin ho sa atin. Tuloy-tuloy lang ho tayo. Oras ho sa buong kapuluan. Ganap na ho ang alas 11:48 na nga nagmamadaling umaga. Overtime na pala tayo, ha? Samantala ho, sisilipin na ho ng palasyo ng Malacanang ang sinasabi hong discrepancy, ha? Sa presyo daw ho ng biniling testing kits ng gobyerno, ha, na mahigit doble kumpara ho sa presyo, ha, ng pagbili ho ng mga pribadong sektor. Ayon ho kay Presidential Spokesperson Harry Roque, nababahala si Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa milyon-milyong pisong discrepancy sa presyo daw ho ng mga biniling testing kits. Ayon ho kay Roque, kapag pribadong sektor daw ho ang bumili, abay umaabot lamang daw ho ito ng 1.75 million ang presyo ho ng testing kit. Pero kapag gobyerno daw ho ang bumili, abay umabot daw ho sa 4 na milyong piso ang halaga nito. Abay matindi nga naman ang diferensya, napakalaki. Naisan niya ng Pangulo na magkaroon ng linaw sa tunay na presyo ng testing kits. Kaya paimbestigahan daw ho ito, ha. Maging ang mga biniling personal protective equipments ho, ha, ng gobyerno, partikular na ho ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, ha, ay doble umano ang presyo, ha. Batay ho yan sa pagbubunyag ho, ha, ni Senador Panfilo Lacson, kung saan mahigit 8,000 piso ang presyo. Gayong ang presyo daw ho nito, ha, sa Philippine Red Cross ay umaabot lamang sa 3,500 piso. Ganun lang ho, ha. Napakalaki ho ang diferensya talaga. Ay nako, wala na tayong oras. Nagtaas na ho ng kamay ang aking partner. Overtime na raw ako. Ay nako. O, panawagan ko ulit, ha, sa aking mga anchorman, yung aking mga black time, ha. Resume na ho kayo sa Mayo 25, araw ho yan ng Lunes, ha. Pwede na ho kayong mag-broadcast, ha, dito sa himpilan ng radyo ng masa na nasa ground floor na ho tayo, ha. Mula ho sa second floor, abay binaba ko na ho ito, ha. Kasi may mga nagre-reklamo mga angkor, eh. Medyo hirap daw sila sa pag-akyat. Kasi masakit daw yung kanilang rayuma sa Mariosep. Wala na hong oras. Oras na ho para ako ho'y pansamantala munang magpapaalam at ako ho'y muling magbabalik bukas
Salamat po sa inyong pagtangkilik, panonood, pakikinig, at siyempre pagsubaybay. Ang inyong lingkod, Ronald Bulak, agapay niyo po sa serbisyo publiko. Ay kasapi ho ng KBP o ang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Nagiiwan ho ng isang God is good all the time. Bye-bye. No tengo ninguna duda de lo que has hecho con tu vida. Mataste la esperanza que contigo yo tenía. Suspiraba cada vez que me decías que tus ojos eran míos y que tu vida era la mía. Reconocía que eras toda una mujer. Qué tonto fui al pensar que nunca te iba a perder. Creía que lo tenía todo a mi modo. Pensaba compartir contigo, ya ni modo. Ngayon, inyo nang mapapakinggan ang programang Walang Personalang Trabaho Lang Anytime, Anywhere, Worldwide. Basta't may internet, hindi ka nang tumutok saan mang dako. May napapanahong mga bala at sa local, national at international. Bibigyan daan din ang mga pagbati mula sa inyong mga mahal sa buhay sa ibayong dagat. Sapagkat ang palatungtunang ito ay para din sa ating mga kababayang OFW. Ito na ang inyong pagkakataon. Reklamo, sumbong, isyu at mga balita na mula pa sa ibang bansa. Madali na may papaabot sa bawat Pilipino. Pwede rin ulit-uliting panoorin sa YouTube. I-type lang ang Radyo ng Masa, Entertainment Net Radio. Walang personalang trabaho lang. Online Net Radio. Kasama ang kakampi nyo sa radyo, veteranong broadcaster Ronald Lula. Ngayon,